ngayon, pakinggan naman natin mga kababayan, basahin naman natin etong post nitong si Daryl Yap. Sabi dito mga kababayan ni Daryl Yap, eto daw, bumuwelta ang direktor na si Daryl Yap, ayon po dito sa News 5, sa reklamong inihain laban sa kanya ng aktor at TV host na si Vic Soto. Kaugnay ito ng inilabas na teaser para sa bagong pelikula ni Yap na The Rapist of Pepsi Paloma, kung saan lantarang binanggit ang pangalan ni Bossing. Nakaharap ngayon si Yap sa 19 counts ng reklamong cyber libel. So ngayon, basahin natin yung post. Ito yan. Yung post mga kababayan mismo ni Daryl Yap. Sabi dito ni Daryl Yap, yan baka sabihin ng iba gawa-gawa lang. Ayan po yung source natin. Ayan, ito. Yan. Sabi dito sa Facebook page nitong si Daryl Yap mga kababayan, kalayaan ng kahit na sino ang magsampa ng reklamo. Walang may monopolyo sa katarungan, lalo na sa katotohanan. Malaya ang sino man na magsampa ng reklamo para mas maging malinaw ang totoo. Dahil sa huli, katotohanan lang ang depensa sa lahat ng katanungan. Iniurong ba ni Pepsi ang asunto? Ang sagot ay nasa litrato. Oo daw. Sabi pa dito mga kababayan, hindi ba napatunayan ng akusasyon ni Pepsi? Ang sagot ay nasa litrato. Oo daw. Pero nagsampa ba ng kasong rape si Pepsi laban kay Vic Soto? Ang sagot rin ay nasa litrato. Nagsinungaling ba ang teaser? Ang sagot ay wala sa litrato. Ito ay nasa maraming lathain. Ito ay nasa mga nasa mga naburang video. Ito ay nasa mga lumang dyaryo. Alam ng mga nakakaalam noon at alam ng mga nagtatanong ngayon. Yan po mga kababayan, yung sagot nitong si Daryl Yap mga kababayan. Ito daw si Dalia, Pepsi Paloma mga kababayan, ay babalik tayo sa korte. Ang Pilipino sa sinehan. Yan po mga kababayan, yung sagot nitong si Daryl Yap sa ginawang pagsasampa ng reklamo sa kanya nitong si Bossing Vic. Alam nyo mga kababayan, ito nga yung tinutukoy ko kanina na sinasabi ko na saglip na mag-public apology na lang siya kasi lantaran nilang sinira yung pangalan nitong si Bossing Vic mga kababayan. Mayabang pa rin mga kababayan yung post po niya. Mayabang pa rin yung kanya mga sinasabi dito. Alam nyo kung talagang etong si Daryl Yap ang hangad niya ay mabigyan ng katarungan etong si Pepsi Paloma, hindi pelikula yung sagot Ang sagot dyan, bakit hindi mo samahan yung pamilya nitong si Pepsi Paloma at magsampa ng reklamo doon sa mga tao na gusto nyong ireklamo. Hindi yung gagawa kayo ng pelikula tapos sisirain nyo yung personalidad ng mga taong nananahimik na. Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, ang purpose lang naman nila dyan, kaya sila gumawa ng pelikula nitong si Pepsi Paloma, unang-una, di umano mga kababayan, para pagkakitaan nila. Pangalawa, para makapanira sila ng pangalan ng mga taong nananahimik at wala namang ginagawang masama sa kanila. Kaya nga kung titingnan natin mga kababayan, hindi ba kayo nagtataka na saglip na sa korte sumagot etong si Daryl Yap, ang ginagawa niya mga kababayan, post siya ng post dito sa kanyang social media. Kumukuha siya at humihingi siya ng simpatya sa mga kababayang Pilipino po natin. Yan po ang ginagawa niya mga kababayan. Saglip na sagutin niya yung demanda na inireklamo laban sa kanya nitong si Bossing Vic, puro pagpo-post sa kanyang social media yung ginagawa niya po. Ano po, so ngayon mga kababayan, maliwanag naman na yan ang naging sagot nitong si Daryl Yap sa isinampang demanda sa kanya nitong si Bossing Vic. At ngayon mga kababayan, comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po sa topic na yan. At ngayon pupunta naman po tayo mga kababayan dito sa next topic po natin na kung saan, di ba nung nakaraan na pag-usapan natin yung yung pagtumba doon sa isang kasamahan po natin na PBBM vlogger. Yung vlogger na sumusuporta at nagmamalasakit kay PBBM at sa gobyerno nitong si PBBM. Ngayon mga kababayan, ito yung sinasabi ko sa inyo kagabi na may isang taga-suporta itong mga Duterte na dating sundalo daw. Pero mga kababayan, nagbitaw ng salita na kung saan eto daw pong mga vlogger ni PBBM ay ipapatumba. Ano po dapat daw ipatumba? At pinagbabalakan nila na ipatumba na mga kababayan. Ibig sabihin, kami yon. Kami yung mga vlogger na sumusuporta sa administrasyon ni PBBM. Ang pinagtatangkaan nila
na ipatumba po. So sabi dito mga kababayan, eto nakalagay nga dito, justice for amigo ng bayan. So pakinggan po natin yung sinasabi dito. I-play po natin. Problema itong mga Marcos na mga vlogger at mga troll. Sige sila karakter. I-play ko muna ng buo mga kababayan and then saka natin himayin. Ano po, i-play pa natin. Assassination, sige sila bira ng bira. Ang sa Diyos sa ng mga commander, sir, patayin na lang natin yung mga yan. Pagkagis na yung pagkamikot ang gulong, patayin na lang natin. Screenshot na lang na screenshot kami, sir. Dami ganun. Para maipasa dun sa intel natin and then patayin na lang. They made a choice. Ang amigo ng bayan na nagpapahayag ng aking pagkabahala sa mga banta na ginawa ng pangalawang Pangulo sa ating halal na Pangulo. Ito yung vlogger mga kababayan ha, yan yung vlogger na itinumba. Ano po, yan po yung vlogger na ipinatumba nila. At ngayon mga kababayan, nakakagulat lang na mayroong isang sumusuporta sa mga Duterte na nagbitaw ng pahayag na kung saan yung mga vlogger gustong ipapatay. Ano po yung mga vlogger na sumusuporta kay PBBM at sa gobyerno nitong si PBBM. Ipagpatuloy pa natin. Ng bansa. Yan yung mga video mga kababayan bago ipinatumba etong si amigo ng bayan. Sirang-sira na ang puon ng mga DDS, Duterte Demon Squad. No? Magkaisa po tayo, tulungan. Yan. Eto yan mga kababayan, yan yung isa sa pinakahuling video bago siya ipinatumba. Kasi nanawagan siya mga kababayan at nagdeklara siya ng all-out support kay PBBM. Ano po yan yung huli niyang panawagan mga kababayan bago siya ipinatumba. Po natin ang Marcos administration. Ako, nagpipigil pa ako pero sa nakikita ko na itong mga kababayan natin na alam na nila na mali, susuportahan pa nila. Mali na itong si Kibuloy, mali pa ito si Duterte at ang mga kampo nila, suportahan nyo pa. Ang problema itong mga Marcos na mga vlogger at mga troll. Sige sila karakter assassination, sige sila bira ng bira. Ang sa Diyos sa ng mga commander, sir, patayin na lang natin yung mga yan. Pagkagis na yung pagkamikot ang gulong, patayin na lang natin. Screenshot na lang na screenshot kami, sir. Dami ganun. Para Ganyan pala mga kababayan ano. Ito ba yung sinasabi nila na gusto na makipag-alyansa mga kababayan sa INC? Eto mga utak kriminal tong mga to. Sa totoo lang mga kababayan, alam nyo, proud ako, ipinagmamalaki ko na naging sundalo siya. Kasi mga kababayan, ang laki ng respeto natin sa lahat ng mga kusundalahan natin. Dahil yung trabaho po nila, hindi matatawaran mga kababayan. Pero yung pagkatao niya at kung paano siya mag-isip, talagang utak kriminal mga kababayan. Sa bagay, pagka nga naman sumusuporta ka, dun sa mga politiko na may pagka-utak kriminal din, madadamay ka eh. Ganyan talaga mga kababayan. Kapag ka ikaw hindi mo kaya sa discussion, yung ibang mga tao at nauunusan ka at nababara yung mga sinasabi mo publicly, lalo na pag fake news yan at itinatama ng mga naandi dito sa SOCMED mga kababayan at hindi nila nagugustuhan yung sinasabi namin, ganyan. Ang ginagawa nila, pinagbabantaan nila ang buhay and then the same time, yung iba pa nga natutuluyan. Ipinapatumba talaga. Katulad ng nangyari dito kay amigo ng bayan. Kaya nga mga kababayan, kung titingnan nyo, yan ba ang dapat suportahan? Etong mga ito na utak kriminal? Kasi utak kriminal yan mga kababayan, yan nag-iisip ng masama laban po sa iba. Gusto nyo ipatumba yung mga vlogger na nagtatama ng mga malinyong sinasabi sa publiko. Alam nyo, iba kasi yung labanan mga kababayan dito sa SOCMED at iba yung labanan sa totoong buhay. Yung labanan kasi mga kababayan sa totoong buhay, pag napikon sila, pinay-personal nila. Ano po, talagang gusto nila ipatumba yung mga tao na nakakadibate nila or hindi nila kayanin dito sa SOCMED. Kasi nga naman, pagka fake news yung inalabas nila at itinama naming mga vlogger na sumusuporta sa gobyerno, yung sinasabi nilang mali laban sa gobyerno, ang gagawin nila, pe-personalin nila. Magbabanta sila at minsan nga nangyayari pa yung banta nila, ipinapatumba nila. Ano po, at eto mga kababayan, etong iniisip nitong si Dado, hindi po iniisip yan ng normal na tao. Yan po ay iniisip mga kababayan ng tao na may pagkautak kriminal.
Eh syempre mga kababayan, kanino pa ba magmamana? Kapag ka yung sinusuportahan nila ay utak kriminal, eh utak kriminal din. Eto mga sumusuporta. Ano po dito sa mga Duterte. Di umano mga kababayan hindi ko nilalahat, pero sa sinasabi nito, ganito ba yung susuportahan ninyo? Ganito ba yung sasamahan ninyo? Utak kriminal. 'Di ba? Kaya yung mga supporter namin diyan, huwag kayong magtaka kung bakit hindi kami minsan nalabas sa mga rally po. Kasi nga mga kababayan, kung may mga threat na ganito, eh kailangan din namin mag-ingat. Hindi naman pwede mga kababayan na papayag tayo na gaganyan-ganyanin lang tayo. Ano po, kaya dapat maging maingat mga kababayan, lalo na at napakadumi ng politika. Especially yung mga vlogger na sumusuporta kay PBBM na nasa sa Davao, mag-ingat kayo ng mabuti kasi napakarumi ng politika at napakarumi po nila maglaro. Ano po, ganyan sila mga kababayan. Pag hindi nila kinakaya sa SOCMED, pinapersonal nila. Talagang ipinapatumba nila. Katulad na nangyari, di umano mga kababayan dito kay Amigo ng Bayan, na kung saan, binatikos lang sila mga kababayan, ipinatumba na nila.